Ang ating kalakasan o energy level ay may malaking bahagi sa ating pang-araw-araw na buhay. Paano kaya natin mapapalakas at mapapaigting pa ang ating energy level? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rom Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Walang maliw, pagpapalang, walang tigil. Dating pusong may hapis, ngayon'y umaawit. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Dakilang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, purihin ang inyong pangalan, sapagkat ikaw ay puspos ng pag-ibig at kaawaan. Hiling po namin ang inyong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa aming pagsuway sa inyong mga utos at sa aming pagiging makasarili. Subalit sa kabila ng aming kapalaluan, ay mayaman ka sa kahabagan at patuloy mo kaming pinagpapala. Maraming salamat sa inyong pangako na sasamahan kami hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Sa panibagong araw na ito, nais naming maranasan ang inyong pakikisama sa lahat ng aming gagawin, sapagkat ikaw lamang ang aming tanging pag-asa, ang aming hantungan at kaligtasan. Ito ang aming dalangin at umaasang inyong diringgin, alang-alang sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Isang mapagpala at isang masayang umaga po ang muling pagbati ang aking pinaabot sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? At ngayong araw na ito, kumusta po inyong energy? Kumusta pa inyong lakas? Alam niyo, may mga pagkakataon na magkamisan gigising tayo, parang pagod na pagod tayo. No? Napakahalaga po yung bagay na yan sapagkat kung paano tayo magising, ay mahalaga rin pala yung paano tayo natulog at paano tayo nagising ay may mahalagang kontribusyon yan sa buong araw natin. Gayunpaman, ngayon po ay wini-welcome po kayo sa ating program, Simula Usapang Senior. At ayan po ang ating tatalakayin ngayon. Welcome po. Ako po si Doc Rom Barrios ng Adventist World Radio at nais ko pong makasama muli kayo kung ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon, ay samahan niyo po ako at kami ay mabuting kasama at mabuting kaibigan. So welcome po at nais kong batiin, of course, yung dati natin mga taga-subaybay, lalo na yung Chicago, Illinois. Welcome po sa program. At gayon din ang Naperville Remnant Film Church. At dyan din po yan sa Illinois, USA. Welcome. At ngayon po ay nais kong bigyan ng pagbati, lalo tigit ang ating mga Philippine International Church Choral. O yan po, kasi ngayon pong darating na January 23, tandaan po ninyo yan, meron silang concert, no? At ang tanging mga mga awit ay mga senior, no? Senior choral ng Philippine International Church. Yan po yan sa campus ng Adventist University of the Philippines. Ayan po ay sa Vespers evening, January 23. Kung may time po kayo at kung kayo malapit, bigyan po ninyo ng time para mag-enjoy naman kayo sa kanilang concert. At ang it's about his second coming at saka yun po yung Songs of Faith, no?
Until He Comes. Ayan po ang title at nais kong batiin ang aming conductor na si Dr. Nimrod Salazar. Good luck, sir. And we hope you'll be able to inspire more and more people, okay, especially mga senior citizen na ibig sabihin yung kanilang kalagayan ngayon kahit senior ay masaya pa rin silang naglilingkod at meron silang pinagkakabalahan. That's part of being healthy, no? Being happy, and most of all dignity, at saka meron pong kapakinabangan na pagtanda. Ayan po. So, congratulations po sa inyo at sana ay pagpalain kayo sa inyong ministry. At gayon po, nais kong patuloy na i-welcome sa ating program ang Morning View Seventh-day Adventist Church. At dito rin ang ating mga senior citizens sa aerobics team. Welcome po. At sana ay alam ko ngayon ay tayo ay nag-celebrate, inobserbahan natin yung 10 days of prayer. Welcome po and good luck to your 10 days of prayer. Ayan po. At nais ko ring batiin si Liobi Cabañez, si Revi Ebora, at si Leti Sampang ng Santa Rosa Hills. Welcome po sa program. At nais kong batiin din pala ang aking brother na nasa Chicago, no, USA, si Pastor Sam and Rina Barrios and family. Okay, welcome. At ngayon po ay pag-uusapan natin yung tungkol sa energy level kasi yan ang ating kumagkaminsan ay nirereklamo natin. Bakit kaya magkaminsan napakaagang gumising tapos parang pagod na pagod? Ayan po ay kumagkaminsan, may bahagi po dyan, isa pag-usapan natin yung metabolism process natin, may mga pagbabago, kaya mayroon tayong mga discomfort, minsan nagigising kasi tayo in the middle of the night or after midnight, no? Pero po ay wala po tayong dapat alalahanin sapagkat meron po mga paraan naman para tayo'y makabawi o bumalik tayo sa ating pagkakatulog. Basta ang mahalaga diyan ay tingnan natin kung ano-ano yung mga bagay, no, mga factors na pwedeng magawa natin. At mga practical po, hindi kailangang mga gamot, hindi kailangan mga pills na iinumin, kundi natural lang po. Kasi kung magkaminsan, ayan po ay nasa may natural naman tayo, healing o may natural tayo mga hormones na pwedeng tumulong sa atin sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Kaya anuman po inyong kalagayan ngayon, huwag po kayo mag-alala. Manalig lang po tayo sa ating Panginoon na lahat ng bagay, no, ay lahat ng bagay ay may lunas, lahat ng mga suliranin may lunas po at lagi pong bago ang pagpapala ng Diyos at biyaya tuwing umaga. At kung kayo po ay may mga tanong, okay, nais ko rin pong banggitin na may mga katanungan kayo, may mga request or suggestions na mga topics, pwede kayo rin sumulat, pwede kayong tumawag sa mga numero na 0917-1742-777. At ang isa pa ay 0918-9447-891. Hihintayin po namin ang inyong mga mensahe sa amin. Kaya ngayon po ay handa na tayo at mag-uusap-usap na tayo tungkol sa ating kumbaga sa how to boost our energy level. Mahalaga po yan. Dahil araw-araw pwede natin itong mga hakbang na ito pwede nating gawin. Kaya diyan lang po kayo. Magbabalik agad po ang Simula Usapang Senior. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga.
Muli pong nagbabalik ang programang Simula Usapang Senior na inyong nasusubaybayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 na umaga. Dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios po, 71 years old. Kaya magkakaintindihan tayo sa ating pag-uusapan. Sabi, your energy level has a dramatic impact on your day-to-day quality of life. Ayun po yung kalidad ng buhay natin araw-araw. Hindi lang for the sake of existence. Kinakailangan naman ang ating buhay naman ay may dekalidad. Ibig sabihin, merong quality na kontento tayo, masaya tayo, hindi tayo nahihirapan o hindi tayo nagugulumihan, hindi tayo nag-worry. Kaya napakahalaga po na merong mga suggestion po rito na dapat nating gawin, para mga tips sa atin para tayo ay ma-boost natin o mapalakas pa natin ang ating energy level. At ito po ay hindi lang po ito sa katandaan, kahit na po kayo ay hindi pa senior, maaari niyong i-adapt itong mga payo na to. Ang una, sabi rito ay take 10,000 steps a day. Okay? Ano po ibig sabihin nun? Simple. Maglakad, kumilos, gumalaw, araw-araw. 10,000 a day. Meron hong yung mga kaibigan ko mga senior, meron silang pedometer. Yung pag-measure na kung ilan na steps a day. Inaabot nila, may goal sila. At least 10,000. Yung 10,000 na yun for the whole day na yun. No? At ang sabi kasi, a recent study has, sabi rito, to overweight inactive people if they accumulated 10,000 steps daily for 8 weeks. Ayun po yung pag-aaral, no? Yung mga overweight, yung mga matataba. The results were astounding, including lowered blood pressure and improved glucose tolerance, ayun po yung sugar sa blood, and then improved glucose, reduces the need for insulin, which helps prevent fat storage, short-term, and diabetes long-term. What more, using a pedometer to measure steps increase daily activity levels by 85%. So, ang sinasabi rito, yung mga pinag-aralan daw nila na mga tao na overweight at for how many 8 weeks, no, na goal sila na 10,000 steps a day, napakaganda na nag-result. Bumaba yung blood pressure, pati yung mga glucose tolerance daw nila, at saka yung hindi na sila nangailangan ng mga insulin, at higit sa lahat, helps prevents fat storage. Siyempre, pag tayo kumikilos, hindi na i-store yung mga fats naman sa ating kinakain. Kaya sabi, pedometer motivate you to become more active by giving feedback. Kasi doon mo nakikita kung talagang burn ng calories sa inyong paglalakad. Tracking your incidental movement in addition to your planned exercise. So it's a challenge to reach the 10,000 but small changes to your routine. Okay. And sabi rito, make a big difference. Include movement in your day. Kaya yung sa steps na yan, idadagdag niyo pa yung ibang movements nyo. Katulad ng standing while talking on the phone. So instead na nakaupo lang kayo, tumayo naman kayo para makipag-usap. No? Kasi minsan pagka nalibang tayo sa pagkikipag-usap, no? Like sa mga mobile, ay tagal na tayo isang pwesto nakaupo lang. Pero maganda rin yung kumikilos. And then, using the stairs instead of elevator. Yan, kayo yung mga nasa big buildings na nagwo-work. Sa halip na mag-elevator kayo, gumamit kayo ng hagdan. Or by walking to the next office rather than emailing. Ayan. Kasi kung magkatabi nga lang,
nagte-text lang at saka nag-i-email, di ba? Ang mahalaga daw po yung kumilos tayo, maglakad tayo, and then going for short walk on your break. Kaya kapag kayo'y nagbe-break, sa halip na umupo kayo, maglakad lang po. Hindi po ano. That way, you can accumulate little bits of activity throughout all day. So, isa lang po ang ibig sabihin yan, kilos, move, galaw-galaw. And then, ang isa pang mahalaga na dapat natin consider sa umaga lalo na ay yung you always have to eat your breakfast. Yan. Napakahalaga po yung breakfast na yan. Kasi yung sabi, breakfast is the most important meal of the day. At sabi rito, helping to establish steady blood sugar levels and attain maximum energy level. It is associated with improved strength and endurance and also prevents apparent hunger and food cravings throughout the day. Kasi po, ang isang disadvantage kasi kapag hindi tayo nagbe-breakfast o mabilis ang breakfast o hindi maayos sa ating breakfast, throughout the day, ginugutom tayo. Kaya kain tayo ng kain, wala sa oras, tapos wala sa mga plano ko ng mga pagkain, mga chichirya. Ang nangyayari kasi hindi hindi kayo nagkaroon ng full meal, no? Lalo na healthy breakfast. Kaya kinakailangan eat like a king in breakfast daw. Eat like a prince in lunch, and then pauper pag dinner. Pauper yung pulubi ka. Ibig sabihin, kahit hindi ka konti lang, no? Pero pag breakfast, so full talaga yan, no? Balanse at saka tama ang ating kinakain. Kaya diyan po, mahalaga po yan, no? Na tanda natin, wag tayong aalis ng bahay kung tayo nag-work na hindi tayo kumakain. Kasi ang mahalaga dyan yung protein at saka yung carbohydrates. Energy level kasi yon, pampadagdag. Sabi rito, try to include carbohydrates, foods with low glycemic index. Ayun po. Such as whole grain, toast, okay? Fruit, and high fiber cereals. Ayan. And it's also important to include a lean protein source of, such as egg, skim milk, or peanut butter. If you don't feel like eating a big breakfast first thing in the morning, at least try to have something light, such as fruit, yogurt, or skim milk smoothie. So don't rely on coffee to give you an energy boost. Ayan, nagiging habit na natin yan. Magkakape na lang ako. Okay na ako nyo kasi ang kape nakakagising o nakaka-alive, hindi natin alam. Actually, nakaka-tense lang talaga ng nerves sa mga coffee because of the caffeine. Pero hindi po yun energy giving food. Ayun po ay nagiging lang kayo active dahil binubuhay yun yung mga nerves pero wala pong sustansya yun. Ayan po mahalaga. Ngayon, ano ba yung mga food power foods, okay? Ito yung mga power foods, okay? Dito ay i-enumerate ko lang, no? At dito ay mahalaga itong mga pagkain na ito na dapat natin isasama lalo na po sa agahan. Power foods are oats, porridge, and muesli. Ayan, muesli. Ito pa yung muesli, yung pagkain na parang mga oats and nuts ito. And then pasta, okay, in the morning, and then vegetables, baked beans, okay, flaxseed bread, yung mga bread nyo, bananas, eggs, low-fat yogurt and milk, nuts and seeds, of course, water. Ayan. Mga power foods po yan. Yan po yung mga nagpapalakas sa atin, nagpapabigay ng energy sa atin. Okay, so ayan po example ng mga pagkain. Kaya itutuloy po natin ating usapan. Magbabalik po ang simula usapang senior. Diyan lang po kayo.
shuts the world out of sight for another lonely night, and she cries as she kneels on the floor for this empty room and this solitary life. But heaven is hearing and sharing each tear, and I know the Father is near. He's saying, you can belong to me. I'll cherish you, treasure you, love you completely. Someday you'll finally see how precious you are in my eyes. You've never been out of my sight. I love you for all of your life. You can belong to me. A little boy lies on his bed, wondering where daddy's gone, and did he do something wrong? And he hides all the fears in his head as he tries to be strong, but he feels all alone. But heaven is hearing and sharing each tear, and I know the Father is near. He's saying, you can belong to me. I'll cherish you, treasure you, love you completely. Someday you'll finally see how precious you are in my eyes. You've never been out of my sight. I love you for all of your life. You can belong to me. I'll cherish you, treasure you, love you completely. Someday you'll finally see how precious you are in my eyes. You've never been out of my sight. I love you for all of your life. You can belong to me. Welcome back. Welcome back po sa Simula Usapang Senior. Ito ay matutunghayan nyo tuwing Huwebes at Linggo, 11 to 12 a.m., 89.1 FM ng Adventist World Radio. At don't forget to follow us also in our YouTube and Facebook platforms at just type Adventist World Radio Manila. Diyan po. So follow us, share, and of course, like it. Now, pinag-usapan natin yung mga pang-boost na ating energy araw-araw. At napag-usapan natin yung mga pagkain, ng breakfast at saka yung paglalakad, no? Okay? Ang mahalaga kasi dito ay do it regularly. Disiplina po yan. Hindi po pwedeng ngayon, tapos ilang araw, hindi na naman. Kinakailangan po consistently. Pati yung exercise. Yung paglalakad, kaya nga po yung exercise, okay, ay isa yan sa mga mahalaga, no, na pagpapaboost ng ano. Kasi kumagamisan pag masakit na ating katawan, okay, kumagamisan may mga joint pains tayo.
ang tendency natin, wag nang kumilos. Wala tayong gana kumilos, wala tayong gana maglakad, lalo tayong nawawalan. At alam nyo, habang hindi nyo ginagalaw at habang hindi nyo kokontrahin yung mga sakit na yun na nararamdaman, ay lalo pang lalala yun. Kaya dapat yun, kumagamisan kung kaya nating kahit masakit ng konti ang joints natin, ikilos natin, ilakad natin. Hindi mo kailangan pong um, i-exert mo ng buong basta ikilos lang natin para lang makapag-circulate yung blood kasi minsan kaya nagkakaroon tayo ng mga joint pains kasi yung blood circulation mabagal, hindi nakakadaloy na maayos ang dugo, kaya kulang sa oxygen. Kaya yun po dapat exercise talaga. Yan ang next natin. Payo sa atin. Sabi dito, don't think about it. Exercise daw, just do it. Okay. So paggising sa umaga, maglalakad ba ako? Ano ba wag na po ninyo isipin, basta paggising, handa, maglakad, magpaaraw, diretso na. Kasi ito talagang taong gustong lumakas, no? Kumikilos kagad. Nag-exercise right away. When contemplating, you might do for exercise, a new study suggests that the best strategy is to get into it right away. Gawin na kagad and rather than thinking about it first. So, yung 10,000 steps, ayun po yung ating gauge, no? Pero subukan natin at gradually ay kung maabot na natin, pwede natin i-maintain. So the study examined people's thoughts about exercise and their degree of participation in physical activity. The most important strategy used by people who are physically active on a regular basis was to begin exercising rather than talking to themselves about it first. According to the researchers, thinking about it undermines your result. Kaya pag inisip mo pa, matatalo pa yan ng mga ibang bagay na papasok sa isip mo. Ay naku, baka ang dami ko pa palang gagawin. Baka puro marami tayong Kaya just do it, no? Ayun po, don't think about it. Just do it. And then, okay, ano pa yung mga nakaka-boost na ating energy, hydration, and replenishment ng water. Unless you replace the 6 to 8 glasses of water excreted from your body every day. Ayan. Tandaan nyo yun. Bawat pagising mo sa umaga, habang pala natutulog tayo, talagang nagko-consume tayo ng water. No? Yung pawis natin, yung paghinga natin, kaya minsan dry throat, no? Pag umaga. Kasi nga, pagka at rest pala tayo, tuloy-tuloy yung paggana pag-distribute ng water circulation sa ating buong katawan. Kaya kailangan pagising nga ang sinasabi nila, uminom kagad ng 1 o 2 basong tubig kagad. Kasi nga buong magdamag ay na-consume na natin ng napakaraming water sa ating katawan. Kaya kung magkamisan yung mga nararamdaman natin sa katawan natin, kala natin mga sakit yun, hindi. Actually, kulang lang yun sa hydration, sa tubig po. Kaya napakahalaga po yung tubig. At sabi nga, napag-aralan natin, yung ating age, hindi na po reliable yun dati. Pag nauhaw tayo, ibig sabihin talagang dapat tayo may signal sa atin na nauuhaw tayo. Pero pagdating pala sa age natin, hindi na reliable. Minsan hindi na rin niya nadidetect na maayos kung nauuhaw tayo, kung dapat ba tayong nagugutom ba tayo. Basta ang mahalaga po, maintain yung standard na number na pag-inom. Kahit na uhaw kayo, hindi uminom kayo. At kahit na hindi nagugutom, kasi yung ating metabolic process po ay humihina. Humihina na, kaya may mga pagbabago. Kaya
mahina na tayo mag-detect. Kaya nga karamihan daw ng mga senior citizen ay merong problema sa pre-dehydration. Yung bang nakakaranas na nade-dehydrate na ng maaga na hindi nila na-detect. Kaya karamihan daw yun ay ayun na nagiging cause na marami nating hindi mabuting pakiramdam. Kaya po, basta do it regularly at saka meron pong disiplina talaga. Talagang sa ayaw natin sa gusto dapat nating gawin. I-set na natin yung ating mga isip at ang ating mga schedule doon. Ayan po ang ating mga power booster, no? At nice kung dagdagan pa yan na payo sa atin, no? Isa sa pinaka mahalaga, no, na of course karugtong to ng ating mga exercise, karugtong to ng ating mga pagkain ay yung bantayan po natin ang ating timbang. Bantayan po natin weight loss ang mahalaga kasi yung kapag yung yung sabi sa survey findings have revealed that people with knee, foot, and ankle problems tend to weigh more than people who don't. Okay? Okay. Ibig sabihin, yung mga karamihan na may masakit sa tuhod, sa dito sakong, no, at saka yung mga sa paa ay actually mga overweight. Kaya po mahalaga sa ating lalo na sa ating age, no, na bantayan natin ang ating weight. Sabi rito, ito equivalent, ito yung naging ratio natin. Losing just 2 pounds of body weight reduces by 4 pounds the load placed on the knee joints. Kaya mawala lang doon ang 2 pounds, mabawasan ng 2 pounds ang timbang natin. Ibig sabihin, 4 pounds na nabawas doon sa bigat na dinadala o pinaghihirapan ng ating mga tuhod at paa. Yan. So, imagine niyo na lang kung ilan ang weight nyo at pagka tuwing tumataas ang weight nyo, doble yung bigat na binibigay niyan sa inyong knees at joints. Kaya doon tayo nagkakaroon ng mga discomfort yan. Kaya mahalaga po yan. Kaya kung gusto natin sumigla araw-araw, sumigla from day to day na ating pamumuhay, huwag natin kalimutan ang mga bagay na ito. Yung breakfast, yung pagkain na dapat, mga power foods, tapos yung kilos, paglakad, sabi 10,000 steps every day. Tapos yung, of course, yung ating pero yung mga physical na bagay na yan, may kasama yan, may kasabay yan na nutrition, of course. Tama rin yung ating kinakain. At higit sa lahat, din natin na ating timbang o weight. At sa pamagitan yan, maiiwasan natin ang mga pwedeng maging suliran natin sa kalusugan. So, sana po may natutunan tayo. Diyan lang po kayo, magbabalik po ang Simula Usapang Senior. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Ikaw ang simula, anong saya. Welcome back po. Ito ang programang Simula Usapang Senior. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Papapakinggan po ninyo at masusubaybayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. Ako po si Doc Rome Barrios, ang inyong kaibigan at patuloy na isa sa atin, no? Pare-pareho tayo mga senior at sana
ay nakikinabang din tayo na may natututunan naman tayo. At ngayon sa ating next segment natin, pag-usapan natin yung isang bahagi, no, ng ating buhay, okay? Kasi yung part na ating ang pinag-uusapan hindi lang puro physical health, ang kailangan rin natin yung mga emotional at saka spiritual health. At yung mga sinasabi nga na yung mga maliliit na bagay daw ay nagiging malaki, may malaking bahagi. Kung ilahad ay isang kasaysayan na minsan, no, magkaroon ng isang bagyo doon sa isang lugar sa Philadelphia, USA. At may dalawang senior citizens na pumasok doon sa hotel. At lumapit sila sa clerk ng hotel, doon sa counter, sabi nila, maaari po ba kaming magkaroon ng we want a room for us tonight, sabi nung mga mag-asawang senior citizen. Pagsabi ron, sinabi ng clerk, no, sabi niya, we are very sorry po. We have been to some of the largest and hotels ang nirefer nila, and they are all full, sabi ng mag-asawa. Sabi ng clerk, the clerk explained that there were several conventions in town, kaya naging fully book ang kanilang hotel. Wala silang lugar na pwedeng maupahan for the night. So, sabing gano'n ng clerk, and indeed, no rooms were available everywhere in Philadelphia that particular night. Kaya ngayon, alam nila kasi napuno nga ng mga because of the convention. Kaya sinabi niya sa kanila, in-offer niya, I wouldn't feel right about turning you out. Sabi, kasi hindi man po maganda sa aking pakiramdam na sabihin ko sa inyo na pauwiin ko kayo, no? Ngayong gabi, naawa ako sa inyo. Kaya kung inyo pong mamarapatin, sabi niya ganan, would you be willing to sleep in my personal room? Sabi niya doon sa couple. And the couple was taken aback, and the generous offer of the clerk, and didn't know how to respond. So the young man insisted that he would be able to get along just fine if only they would use his room. So yung mag-asawang senior citizen, no, ay hindi tumanggi. So yung mag-asawang senior citizen ay hindi tumanggi at nagpasalamat. Kaya, so the next day, sabi rito, the clerk received a letter from the old man. He had almost forgotten the incident. So, nung pagkatapos sa incident na yon, hindi na sila nagkausap uli, ay nakareceive siya ng letter mula doon sa mag-asawa. The letter also included, no, a round-trip ticket to New York City. Kaya nung ma-receive niya, pinaalala sa kanya, ikaw yung nag-offer sa amin ng iyong room nung kami walang. Sabi niya, nagpapasalamat kami, at sabi niya, ito yung aming regalo sa iyo na meron kang round trip ticket to New York City with a request that he come to be their guest for visit. Okay, so naimbitahan siya bilang guest pa. So, nung malaman nyo ng clerk, sabi niya, nakapunta siya sa New York City. At doon niya na-meet yung dalawang elderly couple, yung couple na yon. And the old man drove him to the corner of 5th Avenue and 34th Street and pointed for a beautiful new building. At pinakita sa kanya, ito yung sa New York, sa 5th Avenue at saka sa 34th Street. At pinakita yung napakalaking building na ang sabi niya, ang kanyang description rito is, it was like a palace of reddish stone with, what's that? May mga watchtowers
parang castle, parang palasyo. And then, the older man, sabi nung matandang lalaki, "This is the hotel I have built for you to manage." Hindi ko pala nasabi, bago pala nagpaalam yung mag-asawa no, nung gabing yon, sabi niya, dapat ikaw na yung manager dito sa hotel nyo dahil napakabait mo. Pabayaan mo, itatayo kita ng hotel. Kaya yung nagkita sila, binanggit uli ng matandang lalaki na naalala mo yung sinabi ko itatayo kita ng hotel. Ito na yon, sabing ganon. Sabi ng matanda. And you must be, sabi ng clerk, wag naman ho kayo magbiro, sabing ganon ng clerk. Sabi ng sabi ng clerk. And then the old man said, "I'm not joking." Sabi niya, hindi ako nagbibiro. And simply, sabi niya, the old man said, "I'm not joking." Nabigla yung clerk at tinanong niya, pwede po bang malaman sino po sila? Bakit po ninyo ito ginagawa sa akin? Sabi ganon. Sabi nung matandang lalaki, "My name is William Waldorf Astor." At nang marinig ng lalaking yun, ang pangalang Waldorf Astor, ay alam niya, ayun yung may-ari ng mga train of hotels na malalaki, yung Waldorf Astoria sa New York. Sila may-ari ng lahat ng malalaking hotel sa New York City. Ayun na lang ang katuwaan sapagkat the young clerk's name is George C. Bolt. Siya naman si George C. Bolt, yung clerk ngayon. And he did become the first manager of the historic hotel. Kaya naging manager siya dahil sa kanyang kabaitan, no? Dahil sa kanyang kabutihan sa kanyang kapwa ay nagkaroon siya ng reward. Kaya napakaganda po ng kasaysayan na to, na yung hindi natin alam yung mga tao na hindi natin kilala o gayon din na may mga pagkakataon o hindi man sila mayayaman o hindi man gaya nito ng mga influential mga tao. Pag tayo gumawa po ng mabuti sa kapwa, ayun po ay talagang bumabalik sa atin ang mga pagpapala. Di po ba? Kaya napakagandang kasaysayan. Ito pala yung kwento ng isang clerk sa isang hotel na naging mabuti sa kanyang kliyente na hindi niya alam. Yung kanya palang kliyente ay may pag-aari ng Waldorf Hotel. Kaya kilala po yan buong mundo, yung Waldorf Hotel. At siya po ang naging una raw manager na yun, yung specifically yung Waldorf Hotel sa New York City. So, pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating magandang aral na tunghayan sa programang ito. Magbabalik po ang simula Usapang Senior. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Purihin po ang Panginoon. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa Simula Usapang Senior dito po sa AWR 89.1 FM. At ito po ay mapapakinggan nyo. Huwag po niyo kalilimutan tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. Ako po si Doc Rome Barrios. At tayo ngayon ay dadako na sa ating prayer time. At nais ko pong pasalamatan kayo sa mga patuloy na patuloy na nagbibigay ng mga request para po sa panalangin. At tayo po ay mapalad sapagkat tayo ay patuloy na meron tayong
pagkakataon na tumawag sa pangalan ng ating Panginoon. Tandaan natin, sinasabi ng banal na kasulatan, those who call upon His name shall be saved. Sa lahat ng mga tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay may magkakaroon ng kaligtasan. Kaya po, tayo po ay patuloy na lumapit, no? Huwag po tayong mag-atubiling makipag-usap sa ating Panginoon. Kaya ngayon pong oras na ito, tayo po ay mananalangin at idadalangin natin ang ilan na sa ating mga kaibigan at mga kasamahan na humihiling ng kanilang kagalingan. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, ang lumalang ng langit at lupa at ang may-ari ng lahat ng mga bagay, kasama ang aming buhay. Maraming salamat po sa pagkakataon na patuloy ninyong binibigay sa amin upang kami makalapit sa inyong banal na harapan sa pamagitan ng aming panalangin. Panginoon, salamat sa lahat ng inyong biyaya at lahat ng inyong mga pagpapala. At patuloy kaming nakakaranas ng magbubuting mga bagay at magagandang mga karanasan dahilan sa inyong mayamang biyaya. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na bagamat kami kung magkaminsan ay may mga pagkakamali, mga pagkukulang, hindi kami naging tapat sa inyo. Subalit, ikaw ay patuloy na umiibig sa amin. At kung kami tapat na hihingi ng tawad, ay tapat nyo rin kaming patatawarin. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, gawin po ninyong karapat-dapat kami sa aming pagtawag na ito. Sa oras na ito, nadalangin namin ang iba naming mga kaibigan na patuloy na nagpapagaling sa kanilang karamdaman. Maraming salamat na hanggang sa ngayon ay patuloy niyong sinusubaybayan sila at patuloy niyong inaakay sila patungo sa kagalingan. Maraming salamat po sa pagpapagaling kay Pastor Joel Solis, kay Ding Sandanya. Maraming salamat po. At ngayon po ay nararanasan na nila ang inyong mayamang at patuloy na pag-ibig at patuloy na pagkupukob. Nais din namin dalangin naman ang aming kaibigan na sina Wilene Lorenzo, Gemma Molina. Alam namin naman na sa kasalukuyan nakararanas sila ng hindi lamang physical na karamdaman kundi pati ang kanilang kaisipan. Marami na po silang worry, marami na po silang agam-agam at pagpalain din po ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang pamilya. Sana, Panginoon, bigyan sila ng kapayapaan at bigyan sila ng pag-asa na ang lahat ng mga bagay nito ay mawawala sa tulong at sa inyong habag. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na patuloy niyo pa rin kami binibigyan ng inyong ng buhay at kalakasan. Sana, Panginoon, patuloy namin ito magamit para sa aming para sa kabutihan at para may palaganap namin ang iyong dakilang pag-ibig at higit sa lahat para po may bahagi namin ang inyong mga walang hanggang pag-ibig at mga pangako sa amin sa aming mga kapwa. Nais po namin, Ama, na itagubili ang lahat sa inyo ang araw na ito. Ano po ang aman ng aming mga plano, ano po ang aming gagawin, na tagubili namin sa inyo sapagkat kayo lamang ang nakakaalam ng mga bagay na makabubuti para sa amin. Higit sa lahat, maraming salamat sa pagbibigay niyo sa amin ng iyong bugtong na anak na si Jesus at kami ay nagkaroon ng pag-asa upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. At hanggang sa ngayon ay patuloy kaming nawang maging tapat sa inyo habang kami naghihintay na inyong ikalawang pagparito. Ang lahat ay hinihiling namin, hindi dahil sa aming karapatan, kundi alang-alang sa matamis na pangalan na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Tandaan po natin ang atin pong kalakasan, no? Of course, galing sa Panginoon yan. Kinakailangang mapanatili natin yan sapagkat ay may malaking bahagi sa ating pang-araw-araw na buhay at marami tayong maaring gawin, no? Para mapanatili natin o ma-boost natin ang ating energy level. Tandaan natin ang ating mga payo at narinig natin yung ating unang-una yung ating nutrisyon, pagkain, ang ating exercise, paglalakad, at tandaan po natin, alagaan po natin ating katawan at pakinggan po natin sapagkat ang ating katawan ay may sinasabi sa atin kung kailangan nating bantayan, ipagamot o kailangan nating bigyan ng atensyon sapagkat po tayo rin po ang makakadetect na ating mga karamdaman. Kaya pagbutihin po natin ang ating pamumuhay, ayusin po natin, tingnan natin, sundin natin po ang mga payo lalo na sa banal na kasulatan ng mga tamang pagkain at tamang mga lifestyle. At maraming salamat po sa inyong pakikisama sa amin sa programang ito, sa araw na ito. At sana may nakapulutan nyo ng mabuting aral. At maraming salamat po kay sa aming station manager, kay Nerio Carranza, kay Andy Joaquin, si Jonah, gayon din si Reza Nabor, si Irene Asidao, at lahat po na naging bahagi ng aming broadcast sa araw na ito. Kaya po, nais ko pong pasalamatan kayo. Huwag niyo kalimutan tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m., dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios at nagsasabi na ang pag-ibig at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli.